Lintek Boomer! Bakit na naman, Chong? Anong bakit? Ano itong natanggap kong reklamo? Nagpadala na naman ng subpina si Kapitan. Chong naman, hindi ko naman kasalanan yun eh. Kaya kasalanan mo o hindi, ginawa mo pa rin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na yung panglalait sa'yo ng mga tao sa paligid? Kasi maitim ka, iwaksin mo na lang. Napakadelikado mong bata. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyon, ha, Boomer? Chong, sino ba namang taong makakapigil sa panglalait? Oo, ginagawa ko naman eh. Nagtitimpi naman ako. Pero, naubos talaga pasensya ko, Chong. Kaya ano? Sinusuntok mo? Yung sinuntok mo kay dad mo, muntik nang mamatay. Ngayon, 50-50 sa ospital. Ngayon, magsusumbong daw sa pulis. Baka ipapulis ka pa. Sa oras na hulihin ka ng pulis, hindi kita ilalabas. Mabulok ka sa kulungan, Boomer. Chong, okay lang yun. Kasalanan ko naman eh. O di panindigan. Ayan! Diyan ka magaling. Sa mga ganyan. Chong, kayo na rin ang nagsabi, di ba? Minsan pa, Boomer. Minsan pa. Bababayaan talaga kita. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Boomer. Magbabahagi rin ako ng kwento katulad nila. Related din po ito sa ating bida na si Canolesto na minsan ko nang namit. Hayaan niyong ilahad ko sa inyo ang makatotohanang kwento ng aking buhay. 1976. 21 anyos na ako ng mga panahong ito. Ako yung klase ng tao na madalas pinagtatawanan, binubuli at pinagsasabihang sobrang itim. Ewan ko ba naman sa tatay ko kung bakit sa kanya pa ako nagmana. Siya nga pala wala na akong nanay kasi naghiwalay sila matapos akong isilang sa mundo. Kaya't habang lumalaki ako ang tagasalo ng panglalait ng maraming tao sa paligid. Boomer! Bakit, Jack? Tara. Saan? Basta, sama ka sa akin. Baka mapapahiya na naman ako dyan, ha? Hindi. Ibahin mo mga tao doon. Hindi yung katulad ng mga kalapit natin na masyadong judgmental. Talaga? Oo. Ibahin mo, Boomer, tsaka isa pa. Chicks ang pupuntahan natin. Oh? Chicks mo? Hindi. Chicks natin. Share tayo doon. Diba? Sabi mo, gusto mo nang makatikim ng langit. Ha? Oo. Sige, basta ako muna. Pagkatapos ko, Boomer, ikaw naman. Kasi kapag ikaw ang nauna, lugi ako sa'yo. Laki yata niyan. Oo na, sige na, Jack. Sa gabing yon, lumakad kami ni Jack. Ang iniisip ko, Commander, yung kikitain naming babae ay bayaran. Pero nagkamali ako. Kasi sa mismong bahay ng babae kami pumunta. At ang masakit pa doon, birthday yan pala yun. E di ibig sabihin nandon ang lahat ng kamag-anak. Nang matanaw kaming papasok doon sa bahay, nakita ko rin yung mga nagiinuman sa gilid. Napakalakas ng hagalpakan ng mga yun. Napahinto lang sila nang makita kami ni Jack. O Jack, pasok kayo! Si Boomer. Tropa ko yan. Hi, Boomer. Hi. Talia nga pala.
Happy birthday. Naku, hindi ako may birthday. Yung nanang ko. Ganun ba? Sabi kasi nito, kung alam ko lang di sana nagdala ako ng regalo para kay nanang mo. Naku, okay lang yun. Huwag mong isipin yun. Hoy! Talia pamangkin, sino ba yung Amerikano dyan? Uy, Amerikano daw. Baka ikaw yun. Hindi Tio, hindi siya Amerikano. Palapitin mo nga rito yung Amerikano na yan. Gusto ko siyang makilala. Tao ka. Ba't ako lang? Dapat dalawa tayo. Ikaw nga, maitim na lalaki. Lumapit ka rito dahil gusto kitang makilala. Nandyan na po. Lumapit ako sa taong yon. Nagpakilala ako ng maayos tapos nag-bless. Ikaw bang manliligaw ng pamangkin kong si Talia? Hindi ho. Kaibigan lang ho. Yun. Mabuti na't nagkakaliwanagan tayo. Jack ho. Jack. Hindi bagay sa'yo ang Jack. Ang dapat sa'yo, Pat. Pat ka kasi masyado. Tito naman, lasing ka na eh. Alam mo kasi, Pat. Alam mo kasi, Boomer po. boomer. Teka, bakit ba boomer? Ha? Tsaka, bakit ganyang kakaitim? Siguro tatay mo tagagapo Nigerian. Hindi ho. Purong Pilipino ho tatay ko. Purong Pilipino? May Pilipino bang ganyang kaitim? Huwag mo nga akong lokohin dyan. Totoo po yun. Yung nanay mo siguro maitim. Hindi ho. Maganda po nanay ko. Maganda. Bueno. Ganito kasi yan mga binata. Itong pamangkin kong si Talia. Iniingatan namin yan. Mahal na mahal namin yan. Ngayon, kung sino man sa inyong dalawang pumoporma sa pamangkin ko, magsabi na kayo. Ito ho, si Boomer. Uy pre, ba't ako? Ayaw mo na, kayang-kaya mo yan. Hoy! Ikaw? Oho. Halika rito. Samahan mo kaming uminom. Itagay mo. Nako. Anong nako? Hindi po ako umiinom niyan eh. Hindi pwedeng hindi. Kapag sinabi ko, kailangan sundin mo. Ikaw rin. Baka sabihin ko ngayon sa pamangkin ko na busted din ka na. Tito naman, di siya nang liligaw. Doon ka nga, Talia. Magdala ka na lang dito ng sopas. Yung gusto nilang kainin at haharapin ko mga ito. Sige. Talia, sama ko. Huy, pre, wag mo akong iwan dito. Bahala ka dyan. Mamaya ka na. Pare talaga Dalihan nyo! Anak ng... Hinarap ko ang lalaking lasing. Napakabaho ng hininga ng taong yon. Pinagsamang suka na amoy betchin na ewan. Ano? Hindi mo ba tatagayin yan? Hindi baling magtagal sa baso. Ito na po. Yan! Yan ang gusto ko. Matapang na manliligaw. Pagkatapos ko yun tagayin, doon pa lang siya nagpakilala sa akin. Naglilis pa ito ng damit at ipinakita yung tattoo niya. Hoy. Boomer. Ako si Roman, ha? Tandaan mo! Ako si Roman. Nakikita mo ba tong tattoo kong to? Oho. Anong basa dyan? 1, 2, 3, plus. Ang ibig sabihin yan, triple murder ang kaso ko. 4 nga sana yun eh. Nakatakbo lang yung isa. Pinagdusahan ko yan sa kulungan ng ilang taon. Ngayon, yung plus na yan, mababago yan sa oras na merong nang loko sa pamangkin ko.
Ba't ko naman hululukuhin yung pamangkin nyo? Ang ganda-ganda ho. Maganda? Sigurado ka dyan ah. Ano namang ikinaganda ng pamangkin ko? Mataba. Mataba man ho. Pero may itsura. May itsura. Di sabihin na natin ganon. Ay, talsik yung laway ko. Pasensya ka na. Oo, tumalsik nga ho sa pisngi ko eh. Napipikon ka na ba? Hindi ho. Akala ko napipikon ka na eh. Sabihin mo lang sa akin at bibigyan kita ng isa. Wag naman ho ganon. Kay tinutino kong kaharap tapos gaganyan ninyo ako. Ano ngayon? Ano gusto mo? Tito! Huwag ka makikialam dito, Talia. Alam ko ginagawa ko. Dapat lang na panagutin ko ang taon to, binabastos ako eh. Tito, lasing ka na. Hindi naman ako nang babastos eh. Siya nga itong Anak ng... Dahil siguro sa kalasingan halos hindi na rin maawat yung tao. Tumayo ito. Kumuha ng isang bote at binasag sa ulo ko. Nang mabasag niya, Commander, humagalpak ito ng napakalakas. Habang ako, nakatayo lang. Hanggang sa naramdaman ko na lang na unti-unti na rin tumutulo ang dugo ko mula sa ulo. Labis ang pag-aalala sa akin ni Talia at ng kaibigan kong si Jack. Wala naman palang sinabi itong boomer na ito. Bukod sa maitim ka na, lampa ka na. Lumabang ka. Lumabang ka. Tiyo! Talia. Nahiya lang ako sa iyo eh. Pre, umuwi na tayo. Oo, pre. Uwi na tayo, baka mamaya ano pa mangyari dito. Hindi! Lumabang ka. Kung talagang mahal mo pamangkin ko, lumabang ka. Anak ko, hindi ho. Anong hindi? Wala ka palang. Wala ba talaga? Ha? Wala ba talaga? Baka naman gusto mong saksakin pa kita bago ka lumaban. Tiyo, itigil mo na yan. Anong itigil? Bumunot ng kutsilyo ang taong yun. Imbis na ako masaksak, sarili niya ang nasaksak niya, Commander. Mabilis din kasi akong kumilos para yung kamay niya'y ibalik sa kanya. Agad na namatay yung taong yun. Sino ba naman kasing papayag na papatayin ka rin? Kaya syempre gumawa rin ako ng paraan. Nagtatakbo na kaming dalawa ni Jack papauwi. Hanggang sa hinahabol na pala kami ng mga taga-barangay. Nakarating kami sa amin. Tapos pinaiikutan kami ng taga-kabarangay o ng mga taga-kabilang barangay. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis. Chong! Huwag niyo akong bibigay sa kanila, Chong! Wala akong magagawa. Sinabihan na kita noon. Hindi ka nakikinig. Ngayon, nanrayan ka na naman sa ganyang sitwasyon. Chong! Pumasok yung pulis sa amin. Armado ng mahabang barilang mga yun. Sige, hulihin niyo na pamangkin ko. Ayaw makinig eh. Chong, wag ho. Sumama ka sa amin sa ayot si gusto mo. Nakapatay ka ng tao, kailangan mong panagutan ito. Halika na. Sa pagkakaalam ko, Commander, pag ganon binabasahan man lang ng karapatan. Wala akong narinig. Hindi man lang sinabing ikaw si ganon hinuhuli ka namin sa kasong ganito ganyan. Naisip ko tuloy na hindi yata totoong pulis ang mga ito. Sinakay nila ako sa isang jeep owner. Habang nasa biyahe kami, napapansin ko, Commander. Nagtitingi na ng mga yon na para bang meron silang pinaplanong masama sa akin. Pwede bang? Agad nilang hininto at sinabing jumingil na raw ako. Lumayo lang ako ng kaunti hanggang sa narinig kong nagsabi yung isa ng, salvage na natin yan. Paglingon ko sa kanila, Commander, nakatutok na ang mga baril.
Nagtaas pa nga ako noon ng kamay. Sir, bakit ho? Paig naman akong ikulong niyo. Bakit niyo ako babarlin? Hindi kumikibo ang mga yun. Naisip ko tuloy na talagang hindi yata pulis ang mga ito. Kasi hindi naman sila naka-uniforme. Hanggang sa nagkasan ng baril yung isa. Yung tapat ng iniihian ko malalim na bahagi. Mabilis akong tumalon doon. Pagtalon ko, Commander, kung san-san ako nasa lalak. Nariyang tumama yung ulo ko, yung katawan ko, yung mukha ko o kung ano-ano paman. Kasabay nun, ang sunod-sunod na balang humahabol sa akin. Hanggang sa tuluyan ko nang narating yung pinakaibaba. Akala ko na paano na ako. Pero awa ng Diyos, buhay pa rin ako. Mula sa aking hinihigan, hanggang doon sa itaas naririnig ko pa ang boses ng mga yon. Isa rito nagsabing, wala na raw sino mang mabubuhay sa oras na mahulog sa lugar na yun. Narinig ko rin na sinabing, umalis na sila. Pinaandar yung sasakyan at kumaripas ng takbo. Pinilit kong tumayo nung oras na yon. Pagtayo ko, ramdam ko, Commander, na para bang may bali ako sa binti. Hindi ko na alam kung anong lugar yon pero pinilit kong makalayo. Habang ako'y iika-ika, nakarinig ako ng mahinang huni ng ibon. Ibon. Ibon! Turo mo nga sa akin yung daan. Para akong tangang sinasabi yun. Ganun pa man nagpatuloy ako sa paglalakad. Hanggang sa hindi naasahang pagkakataon na tiyempuhan ko ang isang napakakitid na daan. Alam kong daan yon dahil merong bakas ng tao. Kahit na anong sakit ng binti ko, pinilit ko pa rin humakbang. Hanggang sa marating ko na yung mismong highway. Ginawa niyo sa akin. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Paano kung ako nasaksak nun? Uhulihin ba nila yung tao na yun? Ex ko yun eh. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa inabot na ako ng gabi. Wala akong nakita ni maski isang tao. Hindi ko rin alam kung anong lugar ba yung tinatahak ko, Commander. Hanggang sa nailawan ako ng ilaw ng sasakyan. Huminto ako at pinara ko yun. Huminto naman yon at pagbaba ng mga tao. Nakita ko agad yung mahahabang baril. At buhay ka pa pala? Kayo na naman at ikaw na naman din. Pinagbabaril na naman nila ako, Commander, hanggang sa ako'y muling nahulog na naman sa malalim na bahagi. At doon, nawalan ako ng malay. Nagising ako nang nababasa na ako ng ulan. Hindi na pala ako sinundan ng mga lalaking yun. Sa pagkakataon na ito, hindi na ako makatayo. Pilit na lang ako noon gumagapang. Nakagapang ako ng nasa 30 minuto at medyo malayo na rin ang narating ko. Narinig ko na naman ang sunod-sunod na putok. Ayon! Habulin nyo! Sigaw nung isa. Sa pagkakataon na ito, alam ko na wala na akong tatakbuhan dahil hindi na rin naman ako makatakbo nung oras na yun. Inabutan ako ng isa. Tinapakan niya yung likod ko tapos itinutok sa ulo ko yung baril. Tatakas ka pa? Salvage ka na eh. Tatakas ka pa? Sir, parang awan niyo na po. Kulong niyo na lang ako, sir. Anong ikulong? Hindi kami mga pulis. Barkada lang naman namin yung pinatay mo. Sabi ko na nga ba, hindi kayo mga totoong pulis. Hindi nyo man lang ako binasahan ng karapatan? Di sana doon pa lang. Nagduda ka na. Kaya lang, wala ka kasing alam.
Sa mga oras na ito, tila ba tinanggap ko na ang aking katapusan. Nakatutok na kasi sa akin yung baril. Maya-maya pa, sa kalagitnaan ng malakas na ulan, narinig ko yung malakas na pagaspas. Kasabay no ng pagsigaw ng isang lalaking kasama nang humahabol sa akin. Narinig ko rin yung kakaibang angil na para bang nanggagaling sa isang napakabangis na hayop sa gubat. Pilit akong lumingon. Nakita ko yung isa pa tinatangay na ng malaking ibon. Yung lalaking nakatapak sa likod ko. Umalis yun at pinagbabaril yung malalaking ibon hanggang sa pinaandar nito yung sasakyan at iniwan akong nakahandusay habang napakalakas ng ulan. Mga hayop kayo! Napatigil ako sa pagsasalita at sa paggapang nang marinig kong parang may naglalakad sa likod ko. Tao nga pala yun. Tinapakan ako nun sa likod at nagwika ito ng, "Kunin niyo siya. Dalhin niyo sa bahay ko." Akala ko nag-iisa lang yun. 4 pala sila. Hinawakan nila ako sa magkabilang kamay at sa magkabilang binti. At doon, nilipad nila ako, Commander, ng mas mataas pa sa 2 palapag. Hindi ako makapaniwala. Yung mga taong lumilipad, merong nakakatakot na pakpak. Sa pagkakatanda ko, halos 50 minuto nila akong nililipad. Tapos binaba nila ako sa isang napakadilim na bahagi. May kubo pala sa tapat nun. Pinasok ako sa kubo, tinanggalan ako ng salawal, ng damit at ng brief. Maya-maya pa, merong isang lalaking hindi pamilyar ang lumapit at nagsabing, "Matagal na kitang inaantay, anak." "Anak? Tatay ba kita?" "Matagal na kitang sinusubaybayan." Sino kayo?" "Ako ang tatay mo." "Ha? Tatay kita? Pero..." "Hindi ka ba naniniwala?" "Hindi." "Ngayon, naniniwala ka na bang ako ang ama mo?" Aswang ka din." "Boomer, sumama ka lang sa akin. Meron tayong papatayin." May humahabol sa akin, itay." "Papatayin natin silang lahat. Yung 3 napatay na namin. Yung isa nakatakas. Hindi malaking problema yon. Papatayin natin si Nole. At kapag napatay natin siya sa pamamagitan ng iyong mga kamay, malaya ka na at ibibigay ko ang lahat sa iyo, Boomer." Hindi ako mamamatay tao." "Anak kita, ipapamana ko sa iyo ang baryong ito kapag ako'y pumanaw na." Hindi kita susundin." Tinutukan niya ako ng mga matutulis niyang kuko at sinabing papatayin. Sa totoo lang, Commander, hindi ko lang matanggap na isa siyang aswang. Pero kung hindi siya aswang, maniniwala na akong tatay ko siya. Kitang-kita naman kasi sa kulay at sa hawig ng muka. Sige, papaig na ako. Pagalingin niyo muna ako." Hindi ko alam kung anong klaseng doktor meron ng mga yun. Basta, Commander, nang hawakan ako ng isa sa kanila tapos hinilot. Yung mga naputol na bahagi sa akin ay para bang nagdikit. Nang sabihin ako noon na tumayo, mabilis din akong nakatayo. Para bang walang nangyari sa akin, Commander. "Anak, bukas, ipapasyal kita
dito sa pag-aaring baryo ko. Teka lang ho, Itay. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin paano kita naging tatay? Anak, mula nang isilang ka alam kong hindi mo ko nakita. Pero palagi kitang sinusubaybayan. Naalala mo ba yung huli mong sinuntok? Oo, namatay yun, hindi ba? Hindi ko alam. Binigyan kita ng lakas ng katawan nung oras na yun para mapatay mo siya. Huh? Ano? Paano? Hindi mo lang alam ang kaya kong gawin sa pamamagitan ng aking orasyon. Okay, Tay. Ayoko na inaargabyado ka ng kung sinong mga tao. Kaya't lagi ako nakabantay sa iyo. At kapag sinabi kong nasa tamang pagkakataong ka na, kukunin kita kahit na anong mangyari. Ngayon, nandirito ka na sa akin, Boomer. Hindi ka makakalis dito hanggat hindi ko sinasabi. Tay, sino ba yung sinasabi niyong papatayin natin? Sinolesto. Isang albularyo. Albularyong marami ng pinatay na mga kalahi natin. Aswang ka, Tay, eh. Eh di dapat aswang din ako. Hindi. Dahil tao ang nanay mo. Mas nanaig ang dugo ng nanay mo. Kaya hindi ka naging katulad ko, anak. Nang malaman kong ganon, pinabayaan ko na ang nanay mo hanggang sa maisilang ka. Pero sinabi ko din sa isip ko na kapag nasa tamang edad ka na, kukunin kita sa ayaw at sa gusto mo. Kinabukasan, pagbangon ko, napasilip ako sa bintana at nakakita ko ng naggagandahang mga babaeng nakasuot ng purong puti. Nang matanaw ako ng mga yun, lumapit sila sa akin tapos merong isinabit na baging. Baging na may mga nakalagay na kung ano-anong klase ng dahon at bulaklak. Hinding-hindi ko makakalimutan sadyang napakabango ng mga baging na yun. Halika rito. Para saan to? Sumama ka na. Sa isasagawa nating ritual dapat nandoon ka. Yan ang tinatawag na welcome ceremony. Okay. Nakatayo sila, Commander, sa aking buong paligid. Habang nakapaligid sila sa akin, narinig kong meron silang dinarasal sa wikang hindi ko alam. Hanggang sa yung isang matandaron lumapit sa akin at pinausukan ako. Kahit na kinausukan, hindi ito katulad ng ibang usok na masakit sa ilong at sa mata. Ang pakiramdam ko noon para bang napakasarap nito sa katawan. At pakawari ko'y nagbago ang katawan ko nung oras na yon. Anong nangyari sa akin? Bakit ako naging ganito? Gulat na sabi ko, Commander, dahil kita ko talagang galit na galit ang mga ugat ko. Kasabay noon yung para bang unti-unting lumalaki ang katawan ko. Magaling. Nagawa mo para sa aking anak. Ngayon palang hinahanda na kita, Boomer. Para pag nagharap kayo ni Nolesto, sigurado akong mapapatay mo siya. Ganun ba, Itay? Sige, papatayin ko siya para sa'yo. Pero sabi ko lang yon, Commander. Sinabi ko lang na papatayin ko ang taong yon para sa kanya. Hindi naman kasi ako sanay pagdating sa ganon at baka, malay ko ba, baka ginagamit lang niya ako sa pangsarili niyang kagustuhan. Pagkatapos ng tinatawag na welcome ceremony, maraming babaeng lumapit sa akin. Yun ang inaasam-asam ko, Commander. Yung minsang may makasama man lang akong babae kahit na isa. Pero sa pagkakataon na ito, hindi lang isa ang nakasama ko. Tatlong babaeng nagagandahan at ibinigay nila ang lahat ng gusto ko. Pagkatapos nun, Commander, lupaypay ako. Halos wala akong pakiramdam hanggang sa ako'y nakatulog na lang. Pagsapit ng hapon tsaka ako nagising. Sabi ng aking ama kung totoo nga,
Halika't ipapasyal kita. Ipapakilala kita sa lahat ng aking nasasakupan dahil balang araw ikaw ang magmamana ng lahat ng ito. Halika na, Boomer, para makabisado mo din ang pamumunuan mong baryong pag-aari ng iyong ama. Nandiyan na po. Nilakad niya ako sa bawat iskinita ng bahay. Kita ko ang ganda ng ngiti ng mga tao, lalo na yung ngiti ng mga babae. Sinabi ko sa kanya na yung babaeng yon ay gusto kong tikman mamayang gabi. Yan ang gusto ko sa iyo, anak. Manang-mana ka sa akin. Siyempre, tatay ko kayo eh. Pagkatapos noon, Commander, kumain na kami. Napakaraming masasarap na pagkain doon. Boodle fight ang nangyari. Napakahaba ng makitid na mesang pinagtabi-tabi. Habang kumakain ang mga kalalakihan kababaihan, kita ko yung magandang ngiti nila. Ang hindi ko lang nagustuhan, yung iba nasosobrahan sa ngiti. Matapos kagatin yung isang tipak ng karne, nakita kong tinutubuan sila ng balahibo. Tapos kasabay noon ang pagpula ng mata ng mga ito. Grabe, hindi nila mapigilan magpalit ng itsura. Masanay ka na, Boomer. Ganyan talaga rito sa sobrang kasiyahan. Ganun ba, tay? Oh, ganun yun. Tay, kailan ba tayo sasalakay? Hindi natin kailangan sumalakay. Nakarating sa akin ang balitang sila ang pupunta rito. Ikaw ang papatay sa kanya. May hinahanda kong isang espesyal na sandata para hatiin ang katawan ni Nolesto. Talaga? Gusto ko yan! Sa totoo lang, Commander, meron akong nararamdaman takot kung sakali mang dumating ang araw na yon. Gusto ko na rin tumakas at unahan sila. Pero hindi ko magawa dahil nakikita ko kung gaano kahigpit magbantay ang alipores ng aking ama. Tulog na yata sila. Napakatahimik. Napansin ko ang nakakabasag na katahimikan. Pinlano ko nang tumakas ng gabi na yon. Kaya lang hindi ako nagtagumpay. Dahil ito pala ang gabing pagsalakay ng tinatawag niyang si Nolesto. Kaya rin pala napakatahimik sa buong paligid dahil ito pala yung gabing pinaghahandaan nila Itay at ng mga alipores niya ang pagdating. Ano yun? Tao ba yun? Nakakita ako ng isang taong naglalakad sa dilim. Papalapit yon sa kubo ni Itay. Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Tao talaga yung nakikita kong gumagalaw. Hanggang sa may sumusunod pa rito na dalawang lalaki. Nariyan na sila! Salubungin niyo sila! Sigaw ng aking Itay. Hindi ko napansin, sa gilid ko lang pala habang ako'y nakasilip sa bintana, meron palang nakaupo. Ewan ko kung narinig ako noon. Mabilis yun tumalon at sinalubong yung mga paparating. Dinig na dinig ko ang hiyawan. Tapos yung parabang nagtatamang espada at kuko. Dinig ko rin na karamihan ay nagpapalit ng anyo. Tapos lumapit sa akin noon si Itay. Ngayon na, Boomer. Ibibigay ko sa iyo ang sinasabi kong sandata. Itay, ikaw ba yan? Parang hindi ikaw yan. Ako ito, anak. Halika rito sa kubo ko. Hinawakan niya ang kamay ko tapos hinatak ako papasok sa kanyang kubo. Pinakita niya sa akin ang sinasabi niyang sandata. Nandun pala yon sa ilalim ng papag. Tinanggal niya yung papag at nakita kong merong puluhan na nakaangat sa lupa. Madali ka! Kunin mo ang sandata! Hinugot ko yun, Commander. Isa pala itong kulay itim na espadang parang gawa sa bato pero napakatalas. Ayon kay Itay,
Ang sandatang yon, matagal nang hindi nagagamit at ito raw ay ginamit pa noon ng isang makapangyarihang dato. Nang namatay daw ang dato na yon, pilit yon inagaw ni Itay sa kanyang mga nakalaban. Sige na anak, puntahan mo na si Nolesto. Hatiin mo ang katawan niya para sa akin. Naisip ko nung oras na ito, kapag labas ko sa kanyang kubo, dere-derecho na akong tatakas. Pero hindi umayon sa akin ang pagkakataon. Napakarami kasi talagang nagbabantay na para bang alam din ng mga ito na tatakas ako sa lugar na yun. Hindi ko naman alam kung sino si Nolesto. Wala rin akong ideya kung sino siya. Hanggang sa lumingon ako kay Itay at itinuturo niya yung lalaking nakasuot ng sandong puti. Sumesenyas din ito na gamitan ko raw siya ng espada. Wala na akong pagpipilian. No choice na ako ng oras na yon kaya't sinunod ko na siya. Sa isip-isip ko kapag nagawa ko to makakaalis na rin ako sa pangit na lugar na yon. Ikaw ba si Nole? Pasensya ka na, napagutusan lang ako eh. Mangiyak-ngiyak pa na wika ko, Commander, at hinataw ko siya ng ilang beses. Sa pagkakaalam ko, hindi man lang siya lumihis. Pero laking gulat ko dahil wala na pala siya sa pwesto kung saan ko siya hinataw ng ilang beses. Asan ka? Papatayin kita! Bata, halata ang takot sa'yo. Alam kong napipilitan ka lang. Nasaan ka? Asan ka sinabi? Nandito ako, bata. Akala ko nasa tagiliran ko siya. Laking gulat ko nang mapunta siya sa likod at tinadyakan ako ng isang beses. Napakalakas ng pagsipa niya sa akin at tumama pa ako sa katabing bahay. Mabilis ko ring nabitawan noon ang hawak kong sandata at nakita kong pinulot yon ni Nolesto at itinutok sa akin. Wag po! Hindi ko naman gusto to eh. Inutusan lang niya ako. Alam ko. Hoy, ang galing mo talagang magkunwari. Gagamitin mo pa yung salitang pag-aari mo ang baryong to at ipapamana mo sa kanya kapag namatay ka? Samantalang hindi mo naman anak tong maitim na to. Magaling ka lang gumaya ng itsura at ng kulay, kaya mo siya napaniwala. Nolesto, hayop ka talaga. Kailan ba kita maloloko? Ikaw binata, bumangon ka dyan. Oh! Hinagis niya sa akin yun. At sapat na ang dahilan na narinig ko, Commander, na hindi ko siya tunay na ama. Nang dahil doon yung hawak kong sandata sa kanya ko itinarak. Hindi niya kasi napansin ang mabilis kong pagdating, kaya't naitarak ko yun ng mabilisan sa dibdib niya. Agad na tumagas ang kanyang dugo at narinig ko yung malakas nitong paghiyaw at tinatawag niya pa akong anak. Anak! Hindi mo ako anak. Nanggagaya ka lang pala ng itsura. Gusto mo akong gamitin para patayin ang taon to? O kita mo? Yung kinuha mong taong papatay sa akin, siya pa palang papatay sa'yo. Mahinang klase. Hindi ka man lang nag-isip ng iba pang paraan para makapangloko ng tao nang magamit mo sila para mapatay ako. Total nasa ilalim na pala siya ng kautusan mo, dapat gumamit ka na rin ng itim mong mahika. Hindi pwedeng puro pananakot at pangako. Nang dahil dyan, ikaw tuloy ang napatay. Kawawa ka naman. Nang namatay na yung pinakapuno ng aswang sa lugar na yon, Commander, yung iba isa-isang nagpulasan. Pero nakikita kong tinutugis siya ng dalawang kasamahan pa ni Mang Nole. Bata, ayos ka lang? Nakapatay ako ng tao. Baka... Huwag ka mag-alala. Aswang yan. Walang magkakaasa sa'yo. Diyan ka lang. Kitang-kita ko, Commander. Yung patay na aswang sa harapan ko ay naging abo. Paano nangyari yun?
Bilib ka na ba? Maliit na pruweba lang yan, boomer. Sige na, makakauwi ko na sa inyo. Pero nakapatay ho ako ng tao. Labas na ako dun. Kung nakapatay ka ng tao sa inyo, panagutan mo. Patunayan mo sa korte na self-defense lang ginawa mo. Maraming magagaling na abogado yan. Kaya kan lang ipagtanggol. Sige na boomer, salamat sa'yo. Ikaw naging daan para matapos ng kasamaan ng taon to. Magandang gabi po sa inyong lahat, nakatatapos na tayo ng kwento. Good night. Enjoy listening.